Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo lahat at nawa lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong napipintong digmaan. Ito ay formidable din, nakakabahala din, gaya ng plano ng 3-day rally nitong mga relihiyon at DDS na pinagsanib upang magsagawa raw ng peaceful rally. Pero hindi natin alam kung peaceful talaga yan dahil yan din ang sinabi ng nakaraan na peaceful at naging magulo. Kaya what do you expect? Expect the unexpected para nga hindi ka ma-surprise. Pag-usapan natin ito mga ka-Wonder dahil itong digmaan na napipinto ay talaga namang nakakabahala. Oh, no. Dahil may inutos ang Pangulo kay General Bronner na paghandaan itong posibleng digmaan at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, pag-usapan natin alam natin na ito'y nakakabahalang ng higit kaysa dyan sa rally-rally na yan dahil kontrolado yan ng mga kapulisan. Pero itong digmaan na napipinto na maaring mangyari at talagang damay ang Pilipinas, kaya naman tayo ay pinaghahanda. May utos po ang Pangulo dito sa post, makikita natin dito yung caption, General Bronner, sinabing uumpisahan na ng AFP ang pagsasanay para tumagal ng 30 days o 30 araw sa digmaan. No? Yan po ay utos ng Pangulong Marcos ng pagsasanay sa kasandaluhan. So binahagi nga ng ni General Bronner Jr. na ito ay utos ng ating Pangulong Marcos. Yan po ang matapang na presidente na sinasabi nilang kuting at mahina at wala raw utak. Lahat yun kabaliktaran dahil yun ay dun sa kabila. No? At alam naman natin na talagang matapang mula pa rin sa ama na ang bansa natin para dun sa hindi nakakaalam ay minsan pong tinitingala at kinatatakutan. Dahil po kung di ako nagkakamali, may sarili tayong armory, paggawaan ng armas. Bukod sa mayaman ng ating bansa, matalino ang presidente, at sana nga hindi na bumigay ang Pangulong President Ferdinand Marcos na ibigay niya yung posisyon sa Aquino administration. Kung hindi, sana mayaman na yung ating bansa ngayon. Well anyway, yun pong utos ng Pangulo. Dahil bakit? 20 to 30 days? Dahil of course kapag nangyari ang gilian dyan sa West Philippine Sea, damay po tayo. At ang mangyayari dyan mga ka-Wonder, tayo po muna ang haharap. Kaya nga sinabi ng Pangulo, itatagal upang makatagal o makapaghanda o makaharap sa kalaban sa loob ng 20 to 30 days. Ito po yung kabuuan pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Bakit naghahanda ang Pilipinas ng posibleng digmaan? Una kasi mga ka-Wonder, alam naman yan ng lahat. Except lang kung wala kang pakialam, tumataas na ang tensyon sa West Philippine Sea. Yung tinatawag nating disputed waters na pinag-aagawan. Dahil patuloy ang paghaharas ng China, yung Foreign Coast Guard at militia sa ating Pilipinong barko. Huwag mong subukan. At may mga pagbangga na mga ka-Wonder. Dati water cannoning lang. May pa-megaphone lang. Ngayon may water cannoning na. May pagbangga na. Balita natin noong nakaraan buwang pa, may naputulan na nga ng daliri. Ganun na po kabayolente ang pangaharas nitong mga Chinese. Pagharang at paggamit ng water cannon. Laban sa resupply mission ng ating AFP at PCG. Dahil po meron tayong nakadaong na barko. Ito pong barko ay hindi po Coast Guard ship Ito po ay naval ship, pangdigma, na siyang may nakaposte po ng mga kasundaluhan at sinusuplayan po natin sila ng pangangailangan at pagkain. No? Kaya yun po ang hinaharas ng China para hindi makarating yung ating pong supply o resupply sa mga taong yun. Ito po ay isang misyon. At layunin ng Pilipinas, of course, mga ka-Wonder, ay ipagtanggol ang ating teritoryo. Bakit teritoryo mga ka-Wonder At karapatang pang-ekonomiya sa ilalim ng UNCLOS. Amazing! At 2016 The Hague Ruling. Yan pong mga nabanggit na disputed waters sa atin po yan binigay ng karapatan sa ilalim ng UNCLOS. Amazing! At sa ruling ng The Hague noong 2016, pero yan po ay hindi nire-respeto ng China at tayo po ay hinaharas.
Porke maliit tayong bansa at sila ay malaki. For your information mga ka-wonder, ang China ang may pinakamalakas na naval force sa buong mundo. Malakas pa sa Amerika dahil sa dami ng kanilang barko. Pero pagdating sa teknolohiya, ayon sa aking research, if I'm not mistaken, ay may mga ilan dyan na hindi pa rin kabisado mga inchik kung paano patakbuhin. At yung kanilang mga system ay hindi kasing taas ng sistema ng Amerika. So sumat total, mas malaki pa rin ang tsansa ng Amerika kung ang digmaan lang ay pangdagat. Hindi pa rin sila uubra. Dahil meron ang Amerika na ilan mga aircraft. At ang China ay may 2 lang. Ang Russia ay may 1 lang. So makakapagdala ang kagandahan kasi nitong mga aircraft carrier. Pag sinabing aircraft carrier, ito po yung malalaking mga barkong sinadya. At dyan po nilalagay itong mga aeroplano, mga helicopter. Yan po, dyan po nilalagay. I-stop yan sa isang lugar na pasok pa rin sa freedom of navigation at palili pa rin lang yung mga aeroplano kung may gustong bombahin dyan o kung may gustong i-intercept. At yung mga aircraft na yan is high-tech po yan. Pag may parating po na bobomba sa kanila ay nadedetect po ng radar, agad i-intercept. Of course, babawi yan. At yan po iniiwasan. Honestly, takot po ang mga Chinese. Yan po ang totoo sa Amerika pagdating sa digmaan. Pero dahil ayaw naman ng Amerika ng digmaan at iniiwasan as much as possible, dinadaan sa diplomasya, eh umaabuso naman itong mga bansang ito. Huwag mong subukan. Takot ang Amerika sa kanila. Oh no! At pangalawa mga ka-wonder, ipaglala ng girian sa Taiwan at South China Sea. Sasabihin ng iba, gaya ni Kiko Barzaga, na nalalagay sa alanganin ang mga Pilipino. Bakit? Ano raw ang pakialam natin dyan sa China at Taiwan na girian nila? Digmaan nila yan. Hindi po iniisip ni Kiko Barzaga na ang lapit-lapit ng Pilipinas sa Taiwan. In fact, yan po ang pinakamalapit na bansa sa atin. No? Ang malapit na lugar dyan ay itong Hilagang Luzon, yung Batanes. At yung Cagayan, na kung saan malapit. Pangalawa, may base at pasilidad ang US sa atin sa ilalim ng EDCA. Marami pong EDCA, if I'm not mistaken, umabot na ng 9 o mahigit. At nariyan po yung mga pandigmang armas at mga system, missile, high-tech para sa depensa. Natatandaan ninyo yung kinatatakutan ng China, yung sinasabing Typhoon missile na abot doon sa mainland China, kaya gusto nilang ipaalis. Eh, hindi pa rin pinaalis. No? At yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay naghahanda. Dahil kailangan maging handa ang AFP mga ka-wonder. Kahit walang tulong agad mula sa kalyado, agad. Kaya nga pinaghahanda po tayo ng Pangulo ang AFP ng 20 to 30 days dahil tayo muna ang sasabak at haharap. Oh, no! At good thing na improve natin ang ating militarisasyon, ang ating mga artillery, ang ating mga eroplanong pandigma, ang ating barko, ang ating mga tangke, ang ating mga helicopter. Improve na po yan. Baka hindi po ninyo alam mga ka-wonder. Yan po ay na-improve sa ilalim ng Horizon 1, 2, or 3 sa proyekto ng military na para paunlarin at palakasin ang ating sandatahang lakas. Na pinabayaan nga ng mga dating presidente na walang pakialam at kung anong inatupag. No, natatakot nga sila sa barko natin, lalo na dun sa Sierra Madre. No, na baka dumikit sila ay makalawang sila, mamatay sila sa tetano. Pero ngayon is mga high-tech na at advanced na pwede na. Actually, pang 5 tayo o pang 6 ano? Sa power pagdating sa ASEAN o sa Southeast Asia. Biruin nyo pang 5 at pinalalakas pa yan mga ka-wonder. Awesome! At yung mga proyekto na ipinasok ni PBBM, kung hindi po ninyo alam, lalo na yung proyekto, yung project natin, partnership sa Korea, na yung paggawa ng mga barko dito sa atin, pag-ayos, pag-repair, eh kasama po yun mga ka-wonder. Dahil po tayo ay isang archipelago, islands, at dapat priority natin ay ang katubigan. Meron tayong mga pantubig na pandigma at proteksyon, no? Bukod sa himpapawid na nakakalanding naman dun sa mga barko kung magkaroon sana tayo ng aircraft at submarine. Pangatlo mga ka-wonder, itong tinatawag na hybrid at information warfare. Ang labanan niya yung mga ka-wonder pagdating sa kuhaan ng intel, ng detection, yung mga information po na hybrid yung warfare.
ayon kay Bronner, we are already at war. Matagal na. That would be silently but an open secret, kumbaga. So, hindi sa barilan. Hindi sa barilan. Kasi pag barilan na, that's an act of war. And that's the time na makikialam na yung ating mga kaalyado at didigmain sila. Pero walang ginagawang ganyan yung Chinese, mautak din. Pabangga-bangga at pa-water-water cannon pangaharas. So, ang labanan ngayon ay hindi barilan muna o hindi muna nuclear, kundi cyber attacks laban sa infrastruktura at information. Yung mga infrastruktura, yung mga radar, na kung saan yun na nga unang tinitira para hindi ma-detect ang kalaban o hindi masagap yung ng intel yung kanila pong plano. At ano pa, pagbigay ng disinformation sa social media upang hatiin ang opinion ng publiko. Dito sa ating bansa, ipinasok na tayo mga ka-wonder. Yung ibang mga vloggers nga dyan, suportado na ng China. May fund na ang China. Ito mga NGCP at kung ano-ano pang nakita natin. Yung Tory sa loob ng Aguinaldo, pag-aari po yan ng mga Chino. Finish him! No? Nasasagap po yung mga information kaya alam nila yung ating galaw. Oh, no! So, pagbibigay ng mga maling information, dito nga lang sa Pogo na nakita ang daming mga cellphone. Ang daming mga ginagawa dyan ng mga operasyon. At good thing, yan po ay nabwisto sa administrasyon ng Pangulong Marcos. At yung sinasabi nila nung napatawa sila na wala pa raw napakulong ang Pangulong Marcos, anong ginagawa ni Duterte? Doon sa dahig. Buksan po natin ang ating isip. Wag lang bash ng bash kasi minsan nauubos na ng bunganga yung ating pong brain cells sa pag-iisip. Ano sunod? Infiltration sa mga institusyon, paaralan at negosyo upang pahinain ang pambansang pagkakaisa. Meron po ako nakitang isang estudyante, hindi ko na sabihin ko ng school. Naabutan ko siya, nagdodoktrina siya sa mga estudyante, nakapalibot pa siya. At ipinopromote niya itong isang leader. At nung nakita niya ako, siya po'y natahimik dahil tinignan ko, nakinig ako at tumahimik siya. Ganyan pong sistema na ginagawa ngayon. Infiltration. Kung ang mga komunista noon, yung mga nag-i-start yan sa mga universities, sa mga eskwelahan. Kaya nga ang UP, napasok nila sa PUP, no? Alam natin na kung saan, doon po ako nagsisipag-aral, yung mga nabanggit na eskwelahan na yan, na kung saan aktibo ang mga aktivista at komunismo dyan. No? Yan po, pini-infiltrate nila, ine-educate nila yung mga estudyante at kung itong mga ito gullible, sila po ay madadala. Kahit po yan ay matatalinong mga estudyante. So, in-infiltrate nila. Pati simbahan, mga ka-wonder, pinapasok nila. Kaya dapat maging mapagmatyag tayo. Hindi lang yung pupunta tayo para sa sarili natin, magsisimba lang, o kaya pupunta sa school, makialam tayo, no? Maging matalino tayo para sa pagmamahal natin sa ating bansa. Ika-4, kakulangan ng sariling kakayahan ng depensa. Oo, aminado tayo yan. Pagdating sa kakaragatang pangdigma o depensa, hindi pa sapat. Meron tayo, na-improve na sa kalagayan na yon. Pero yung kagamitan at supply para sa matagalang labanan, matagalan. Alam nyo ba yung nangyaring digma sa Ukraine at Russia? Di ba ang tagal? Naubos din yung mga kagamitan ng Ukraine. Kaya humingi ng tulong sa Amerika at ibang bansa at nagpapadala. Dahil mauubos yan, mga ka-wonder. Lalo na kung ito'y tatagal. Kaya nga binigyan ng 20 to 30 days. Dahil yun lang ang itatagal ng mga binili natin. Ang kapakamahal niya mga missiles na yan. No? Kung yan pa ititirahin, ano pang gagamitin natin? No? Hindi naman pwede dyan yung mga sumpit-sumpit lang. No? Ang gamitan dyan, drone, panili pa rin. Drone ang titira, drone ang babagsak. Ganun na po ka-high-tech ngayon. Ilan lang po siguro ang ating mga drone. Kaya binigyan lang tayo ng 20 to 30 days. Na after nyan, habang hinihintay natin yung ating mga kaalyado under dun sa treaty natin na ironclad, no, na hindi tayo dapat pabayaan. So, ang layunin ng pagsasanay ay palakasin ang kakayahang mabuhay. Yan po ang number 1 priority. Hindi tayo magkaroon ng casualty. Mabuhay. Kasi pag yan naubos, sino po ang naharap? Bukod dyan sa mga sundalo, merong mga reservist. Yun po ang susunod. At kasama dyan, dahil sila po ay reserba at magtagal sa anumang uri ng gulo. Kaya nga sinabi ni President Marcos,
na matagalan, maging matibay. No? Alam nyo ba ang Pilipinas? Kinuwento sa akin ng aking kaibigan. Hindi ko na sasabihin ang pangalan niyan. Na siya po ay miyembro ng Philippine Navy SEAL. At nireveal niya na 85 to 90% ng mga terorismong kalaban o laban ay sila po ang nagre-resolba. Kaya bawat ulo raw ng mga Navy SEAL na yan ay malaki ang patong para mapatay sila. Oh, no. Sila po yan. And I'm proud to have a friend like him. No? Na talagang matitikas at matitibay yan, mga Navy SEAL. So, upang hindi tayo madiktahan ng ibang bansa, kasi digmaan natin yan ang kailangan natin sa kanya tulong. No? Hindi dikta. Because we are a sovereign country. No? We should stand, of course, sa front line. Pero meron tayong kalaban na malakas at hindi natin kakayanin. Giant po itong mga ka-wonder and superpower. Kailangan natin ng tulong, admit that. Upang may pakita na may kakayahan tayong ipagtanggol ang ating bayan at mamamayan. Kaya nga in-improve yan. Pasalamat tayo at meron tayong BBM. Perfect. Dahil kung ibang presidente yan, baka kung anong pinagbibili niya. No? Balita ko itong na kuwang yaman ng mga Marcos na tinayong PCGG, ngayon hinahanap kung saan napunta yung nasikwester ng mga yaman. If I'm not mistaken, ito po ay narinig ko sa isang Vatican na historian. Noong araw, meron tayong building sa New York. Isa o dalawa, parang gano'n. Yan po ay nabili natin nung nagkaroon ng recession sa Amerika. What? At yan po ay nabili natin. At yan po sana ay tumatakbo. At may perang pumapasok sa atin. Pero yan po ay nung na-discover, ibinenta nila. Oh, no. If I'm not mistaken, ito po yung Trump building, no? Na pag-aari ni Trump. Na sana pag-aari natin. At meron pa tayong pag-aari dyan sa Japan. Nakalimutan ko rin pangalan. Na binanggit nga ng kapatid ko na nagtagal doon. Ito po yung regalo ng Hapon sa atin na isang lugar na malaki. At yan din po ay binenta. No? Grabe. Yung Sabah. Ganun po katalino yung presidente natin, si Marcos. Amazing! No? At yung blueprint ay gustong ituloy ni PBBM. Kaya nga dapat ma-extend ang termino. Kaya dapat kumilos na, hindi puro post na ng post. PBM, Prime Minister, tapos kakalabanin pa ako. Nagawa-gawa ko lang daw yan. Magbasa po kayo ng Philippine Constitution, hindi po yan nakasaad doon. Dapat tayo mga PBBM supporters, mga administration, dapat mas matalino tayo. Wala po yung provision na yan. Dapat po, baguhin muna ang ating batas, cha-cha, yung sinabi kong con-as at yung People's Initiative. No? Dapat yun pong isagawa dahil wala nga pong provision sa ating constitution. So sa madaling salita mga ka-wonder, hindi nangangahulugang gusto ng Pilipinas ang giyera. Ayaw natin. Ayaw ko rin. Sayang naman yung ating pinaghirapan. Sayang naman yung gastos at mga niloloan natin upang itaguyod ang ating bansa. Pero may mga bagay na hindi natin maiiwasan dahil hindi natin kagagawan. Dahil kagagawan ng ibang bansa o ng ibang tao. So kung hindi maghahanda tayo para maiwasan itong mangyari, mas malala pong ating sasapitin. At kung sakaling mangyari man, handa tayong tumagal at lumaban. Nasa awit po natin yan mga Pilipino. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Amazing! Di tayo pasisiil. Ano ba yung huli? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Hanggang sa huli, mamamatay tayo sa ating bansa. Hindi natin ibibenta ang ating bansa. Yan po yung awit. Kaya paghandaan natin yan, mga reservist, yung ilan sa atin na able-bodied, dahil hindi titigil ang bansang ito na makuha yung ating pag-aari, yung mga teritoryo natin, dahil yan po ay mayamang bansa. Amazing! At ganun din kapag nakuha nila yung Taiwan, sila pong China ay magiging pinakamakapangyarihan na pagdating sa ekonomiya dahil andun po ang mga semiconductor na siya pong panaginip din at mathiin din ang ating Pangulo na kinausap niya nga kung hindi ako nagkakamali itong mayayaman nating mga tycoon para magkaroon tayo ng sarili nating semiconductor. Ganon katalino ang ating Pangulo kaya dapat ma-extend po ang kanyang termino sa pamamagitan ng cha-cha. Palitan ang konstitusyon, i-improve. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder at if you like this video, give it a thumbs up para ma-introduce ni YouTube. And please share this video para malaman ng iba ang ating pinag-usapan at magkaroon sila ng kaalaman.
And of course, bilang suporta sa aming mga content creators, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all para updated ka sa mga bago nating videos. Hanggang dito na lang mga ka-Wonder, and God bless. Wonder Vlogcaster.